Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Yan po. Good morning po. Salamat sa Panginoon na muli po ay makikilala po natin siya. Hindi lang po sa awitan, hindi lang po sa pananambahan, pero sa pakikinig po ng kanyang salita. By the way po mga kapatid, lahat po ng bawat gawain, bahagi ng gawain natin ay pagsamba sa Diyos. Yung pagkakamayan, yung pakikibahagi sa hapag ng Panginoon, lahat po yung pagsamba. Kaya let's say di natin naabutan yung praise and worship, sabihin natin, ay, preaching na yung naabutan ko, tapos na yung praise and worship. Lahat po ng ginagawa natin, kung ginagawa po natin yung para sa Panginoon, yun po ay pagsamba para sa Kanya. Amen? Even po yung pakikinig natin, pagsusulat natin, pagkamayan natin, pagbebeso-beso natin, lahat po yan pagsamba, yung pagbibigay po natin, lahat po yun pagsamba para sa Panginoon. Kung ginagawa po natin para sa Kanya. Bago po ako pumunta sa ating pag-aaralan, habang tayo po ay sumasamba sa Panginoon, may pumasok po sa isipan ko patungkol sa sa isang desert na tuyong-tuyo. So, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Sa tingin niyo po, nung unang panahon, paano po sila nakakahanap ng mga wells or ng mga springs sa disyerto? May idea po ba kayo kung paano nila yung ginagawa? Kasi wala pa namang AI, wala pa namang heat detector, wala pa namang Google Map. So paano po kaya sila nakakahanap ng mga springs, ng mga bukal? Paano po sila kaya nakakagawa ng mga balon? May idea po ba kayo? Siyempre naghuhukay sila. Pero paano nila nalalaman kung saan maghuhukay? So, nakakagawa po sila at nahanap po nila yung mga balon sa pamamagitan ng mga donkey. Naniniwala ba kayo doon? So, ginagamit nila yung instinct ng mga donkey or sinusundan nila yung donkey. Hindi nila yung mga wild horses, hindi sila yung mga magagarbong mga kabayo, especially sa mga disyerto. Ibang breed yung mga malalakas na kabayo. So, ito, lang sila, maliliit na kabayo lang ito. Sinusundan nila ito sa kanilang mga habitat, tapos ino-observe nila yung ginagawa nito. Kung saan ito maghuhukay, nandun yung well. No? Nandun yung spring. Ngayon, babasagin nila yun, bubutasin, maghukay sila, at tatagas na po yung well. Kaya nagtatribe po yung mga oasis at nakakainom po yung mga wild animals. Ganoon din po sa puso ng isang tao. Pag hinayaan po natin na yung puso natin basagin, nagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, doon lang po mag-uumpisang dumalo yung buhay. Amen po ba? Pag hinayaan po nating basagin ng Panginoon. So, mangyari lang po yun pag tayo po ay nagpakumbaba sa Panginoon. Alam niyo po ba, pagka naghuhukay ang mga donkey, kung anong gamit nila? Gamit po nila yung paan nila, hooves nila, tapos luluhod sila sa kayong nguso nila. So, you can imagine kung ano itsura nun, as para po sila nagpipray. No? Kung may mapapakita po ako sa inyo sa mga susunod na araw na picture, para po silang mga nakaluhod po sa harapan. Nag-work po talaga sila para makahanap ng well. Ganun din po ang nire-require sa atin ng Panginoon. Para tayo po ay matuto sa Kanya, kailangan po tayo nagpapakumbaba, nagpapadurog ng ating puso. Amen po ba? At pag ginawa po natin yan, mangyari po yung inawit natin na yung show me how to love like how you love me. Ano nga yung unang lyrics ng bridge? Break my heart, no? For what break yours. Yan. Okay. Kaya, ngayong huling linggo po ng February, itutuloy po natin ang pag-aaral natin sa ating tema na The Love of Christ. So, ayan. Wow. No? Okay. The Love of Christ. So, nung first week po, pinag-aralan natin yung Jesus expression of love. Naalala niyo pa po ba yan? Sa John chapter 13 verse 1, yung paghuhugas ng paa ng Panginoong Hesus. No second Sunday naman po, pinag-aralan po natin why love is the greatest. Sa ano po yan? 1 Corinthians chapter 13. Diniscuss rin naman po sa atin ni Pastor JB yung patungkol sa faith rooted in love na nasa Romans chapter 10 naman po. And today naman po, pag-aaralan po natin yung part 2 nung una natin pinag-aralan, which is ngayon, the extent of the love of Christ. The extent of the love of Christ. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Tayo po'y makibukas sa Ephesians chapter 3.
chapter 16 to 19. Amen po ba? Nakita na po? Amen. Amen. Tulungan nyo po, hindi pa nakakita. Mga katabi nyo po, baka di pa po nila nakikita, tulungan po natin ang ating mga kapatid. Yan po, para masanay po tayo magbuklat ng ating mga Bible. Amen? Ayan po. Okay. So, sabi po sa salita ng Panginoon, okay lang po, magkakaiba po tayo ng version, no? Sabayan nyo lang po sa inyong mga mata. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang spirito sa pagkakataong loob. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, muli po ay lumalapit kami sa iyo. Humingi po kami ng pagtulong at paggabay na ito pong salita mo po na nabanggit, ito pong salita mo na aming pag-aaralan ay mahayag po ng mainam sa aming isipan at sa aming puso. Tulungan mo rin po kami sa pamagitan ng banal na spirito na mabuksan po ang aming mga puso. Nakagaya po ng isang donkey na nagbubungkal upang tumagas ang spring, Panginoon. Yun din po ang aming nais na sa gayon, as you showered us the love, yun din po ang mabigay po namin sa aming mga kapatid. Marami po salamat, O Diyos. Amen. Sige po, makapo po ang bawat isa. Nung first Sunday po, pinag-aralan po natin kung paano pong pinapakita ng Panginoong Hesus yung kanyang pag-ibig. Or kung ano nga ba yung expression ng kanyang pag-ibig. Ito po sa pamagitan ng service at ng sacrifice. No? Ngayon naman po, may tatlong bagay. Sige po, tignan po natin sa third slide. Ngayon naman po, may tatlong bagay kung saan ay pinakita pa rin ng Panginoong Hesus yung extent ng kanyang pag-ibig. This is by praying for His disciples. This is by sanctifying Himself. And this is praying for us. Tatlong bagay po na makikita natin sa John chapter 17. So ito pong pag-aaralan natin ngayong umaga ay continuation po ng pinag-aaralan natin nung first Sunday. Pinakita ng Panginoon ang tindi, ang lawak ng kanyang pag-ibig by praying for His disciples, by sanctifying Himself, and by praying for us. So, bigyan ko ulit kayo ng recap about John chapter 13 hanggang 17. About John chapter 13 hanggang chapter 17 yan eh. Hindi siya chapter 13, 1 to 17. Mali yung pagkakaano ko dyan. So, edit ko. Ay, hindi siya nag-edit. Okay. Magkaiba, no? Okay. It's fine. 13 to 17 yan. So, again, ito pong John chapter 13 to 17 ay isang gabi lang nangyari. Amen po ba? 5 verses, pero isang gabi lang po ito nangyari. At ito po ay nangyari bago yung huling hapunan at bago siya damputin. Yan po yun. No? Yung isa sa highlight ng pangyayari rito ay matatagpuan sa John chapter 17, kung saan makalipas po silang maghapunan, pumunta po sila sa prayer garden, no, upang manalangin, upang doon na po banggitin ng Panginoong Hesus yung kanyang huling panalangin para sa mga alagad. At pagkatapos po niyan, betrayal na po ng Panginoong Hesus. Bakit po remarkable? Ito pong John chapter 17.
at yung bagay na pinapanalangin niya rito. Makikita po natin sa Lucas chapter 22 kung saan dito po sa panalangin po ng Panginoong Hesus may tumutulo na pong dugo sa kanyang muka. Yung pawis niya po para ng dugong tumutulo. Ibig sabihin po, ito pong John chapter 17, sobrang tindi po ng panalangin niya rito. No, sobrang matindi, sobrang fervent, para po siyang climax. Isipin niyo po sino pa to? Siguro, example lang to. Isipin niyo po si Goku pagka nag-Super Saiyan 3, pero nakaluhod. Ganun po, na-imagine niyo po kung ano yung nangyari sa spiritual realm? Ganun po, katindi yung panalangin, na yumayanig po talaga yung pundasyon ng daigdig. Na pag nakita mo si Jesus habang nagpipray nung panahon na yon, tatakbo talaga yung spirito mo. Yung katawang lupa mo. Sa sobrang tindi. So, climax po ito. Kaya, para bigyan tayo ng isang detailed na panalangin sa John chapter 17, isa po itong privilege. So, makikita po natin kung ano nga po ang laman ng John chapter 17. Tignan nga po natin yung karakteristik niyan. So, it is the most comprehensive prayer of Jesus na binibigyan tayo ng idea kung paano talaga siya nagpipray. Pastor, hindi po ba comprehensive? Hindi po ba tayo binibigyan ng idea paano mag-pray si Jesus sa Matthew chapter 6? Binibigyan po tayo ng idea. However, yung Matthew chapter 6 po na panalangin ay halimbawa. Ganto kayo mananalangin. So, demonstration po yun kung paano mananalangin dapat ang mga alagad. Kung saan dapat tinuturing mong Ama ang Diyos, and so on and so forth. Pero ito po John chapter 17, ito po talaga yung laman ng puso ng Panginoong Jesus. Kaya kung ano po yung nakita po sa Lucas chapter 22 verse 42, sabi rito, and being in anguish, ibig sabihin nito, sa tindi ng kanyang paghihirap, he prayed more earnestly. Siya'y nanalangin ng lalong taimtim. No? At ang kanyang, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Yun, ganun katindi po yung Ano po ba yung panalangin niya? Ito nga po, ang John chapter 17. So it is the most comprehensive prayer of Jesus which gives us idea kung paano siya talaga manalangin. It is commonly prepared as the high priestly prayer. Kung paano po manalangin ang most high priest, makalangit na ministry, ganito po. Yun po yung dyan ng mga scholars. Also, the greatest prayer ever prayed or the great Jesus prayer. Napakatindi po netong John chapter 17. Matindi po ba ito or great? Pero meron lang naman po itong apat na laman. Ang laman lang naman po ng panalangin niya ay para sa kanyang sarili. Sinasabi niya po rito, Ama, dakilain mo po ako upang dakilain kita. No? I-deliver na po ako sa kaaway. Ingatan mo po ang aking mga alagad. Hindi lang po ang aking mga alagad, pero yung mga mananampalataya rin at pinanalangin niya rin po yung unity ng church. Ito po yung unity ng church po na ito, hindi po ito yung mga sectoral na church. Na kunyari, may unity dapat yung church dito sa Floodway, sa church sa Pasig. Hindi po siya by sector, pero ito po yung universal church. Ito po yung body of Christ. Hindi lang din po ito yung iglesia ni Kristo. Ito po yung spiritual body of Christ. Hindi po ito nakikita. Pero sa paningin ng Diyos, ito po ay kompleto. Ito po ay lumalago, ito po ay malakas, ito po ay sumasamba, ito po ay sumusunod sa Diyos, at ang ulo nito, si Jesus. No? So, yun po ang pinanalangin ng Panginoong Hesus yung church. So, apat lang naman po ang laman yan. So, tignan po natin. Paano po ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pananalangin? Wow! Pananalangin lang, Pastor, napakita na po niya yung tindi. Yung extent ng kanyang pag-ibig? Opo. Sa una po nating main point, Jesus prayed for the disciples. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Pinapanalangin ko sila, hindi ang mundo. Pastor, si Jesus hindi yata mahal ng mundo. Hindi niya po pinag-pray ang mundo. Pero makikita po natin na yung buong buhay ng Panginoong Hesus ay nakalaan sa paglilingkod sa mga tao. Lahat ng karamdaman, kahit yung dinudugo, lumalapit sa kanya, kahit yung ketungin, hinahawakan niya para gumaling. Hindi po ba yung pagmamahal sa mga tao, pagmamahal po yun?
Kasi po, para hawakan mo po ang isang kitongin, mababrand ka na rin po na marumi. May karamdaman ka na rin po. Ibig sabihin, marumi ka na, hindi ka pwedeng pumasok sa templo. Kagaya ka na rin ng isang may leprosy. Yung hayaan niya yung sarili niya na hawakan ng isang dinurugo ng 12 years, mababrand ka na as marumi rin. Kasi yung dugo po, para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo, marumi po yan. No? Kaya hindi mo basta-bastang pwedeng hawakan ng dugo. Pero, especially for John chapter 17, pinag-pray niya po, ang focus niya yung mga alagad. Bakit po kaya yung mga alagad? Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Tignan natin yung dahilan kung bakit niya pinagpipray yung kanyang mga alagad. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Sa 11. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan pa. So kaya niya pinagpipray po ang kanyang mga alagad kasi aalis na siya. At may iwan yung kanyang mga minamahal na alagad. At ngayon ay papariyan na ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Kaya ay pinagpipray ng Panginoong Hesus ang mga alagad dahil uuwi na siya sa Ama. 3 years umasa itong mga alagad na ito at malungkot po itong mga alagad na ito. Kaya ang laman ng puso't isipan ng Panginoong Hesus bago siya umalis, yung mga alagad niya. Hindi po ba yung pag-ibig? Pag-ibig po yun. Kagaya po ng isang magulang na bago umalis, kunyari maghanap ng trabaho or maybe magtatrabaho, nandiyan na yung pagkain mo. O pagka dumating yung Shopee, ito wala kang babayaran, wala kang aabonohan. No? Ito yung pagkain, nandiyan na, kompleto na. O hinabili na rin kita sa ganito, ganyan-ganyan. Yun po ay pagmamahal. Sapagkat bago siya umalis, ang laman ng kanyang puso't isipan ay yung mga alagad. Jesus prayed for them to keep them from division. Naingatan sila so that they may become one. Jesus prayed to keep them from the evil one. Sa verse 15. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa libutan. Kasi pwede palang hilingin ng Panginoong Hesus na alisin sila sa libutan. Ano ibig sabihin nito? Alisin sa libutan. Pag nag-pray pala si Jesus na, Panginoon, Ama, yung mga alagad ko, maliliit ang pananampalataya, alisin mo na sila sa sanlibutan. Mararapture po itong mga to kasi i-answered po talaga ang prayer ng Panginoong Hesus. Pero sa verse 15, makikita natin na hindi niya hinihiling na alisin ng mga alagad sa sanlibutan. Pero ingatan sila habang nasa sanlibutan. Ingatan sila mula sa evil one. Ingatan sila mula sa masama. Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na itong mga alagad na ito ay ipapersecute kung paanong si Jesus ay pinersecute din. Maaaring papatayin kung paano si Jesus ay pinatay din. Kaya ang panalangin niya para sa kanyang mga alagad, ingatan mula sa gawa ng masama. Kasi hindi sila pwedeng alisin sa sanlibutan dahil meron pa po silang trabaho. Amen po ba? To keep from the evil one. Jesus prayed to sanctify them. Sa verse 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Bakit po napakahalaga ng prayer ni Jesus to sanctify them? Well, ano po muna ang ibig sabihin ng sanctify or ng sanctification? Ang ibig sabihin po ng sanctification ay ihanda, palakasin, ibukod, pakabanalin. No? Ibig sabihin po, kailangang i-sanctify yung mga alagad kasi meron silang trabahong gagawin. Kailangan po silang ihanda para sa trabaho na yun. Kasi kung paanong si Jesus ay isinugo ng Ama para sa sanlibutan, isinusugo rin ng Panginoong Hesus sa mga alagad sa sanlibutan.
So, mahalaga po ito. At may kita rin po natin yung truth dito na tignan nyo nga, okay lang po, pabasa sa inyong version. Sabay-sabay po sa verse 17. Ready? Read. Ang salita mo ang katotohanan. No? Ibukod mo sila, pakabanalin mo sila, isanctify mo sila sa pamagitan ng katotohanan, salita mo ang katotohanan. So yung Word of God, yung pala yung nagpaparedy sa atin sa ministry na gagawin natin. Word of God yon. As if, isipin po natin, each time po na napakinig po tayo ng salita ng Diyos, para po tayong bahay na nadaragdagan yung hollow blocks. Nagkakaroon ng korte hanggang sa mabuild ng matibay na matibay po yung bahay. So kailangan po natin ng salita ng Diyos. Jesus sanctified Himself. Hindi lang po niya pinag-pray yung sanctification ng mga alagad, pero Jesus sanctified Himself. Again, ano nga po ang ibig sabihin ng sanctification? Ibig sabihin po nito, ibukod, gawing banal, palakasin, gawing kompleto. Yan po ibig sabihin niyan eh. So si Jesus kailangan pa bang pabanalin? Hindi na po. Siya ay banal. Pero para dito po ang ibig sabihin po na Jesus sanctified Himself, ang ibig sabihin po nito, si Jesus ay itinalaga niya yung kanyang sarili. Ibinukod niya yung kanyang sarili, piniprayer niya yung kanyang sarili. Prepared. Pinrepare niya yung kanyang sarili. Lahat ng kanyang kakailanganin para magawa yung kanyang ministry, hinanda niya. Hindi po ba ito pag-ibig? Pag-ibig po ito. Pag-ibig po ito. Pag-ibig po ito. Kagaya po ng isang babaeng manganganak, may tinatawag po pala sila na nesting period. No? Nesting period, nalaman ko lang sa misis ko. Kala ko itong nesting na to, sa trabaho lang to, sa BPO lang, pagka tinitrain yung mga tao. Di ba? Pero yung nesting pala, parang kagaya ng ng isang ibon, hinahanda na niya yung lalagyan niya ng itlog. Yung pala yun. So ang mga ina, dahil mahal nila yung kanilang anak, meron silang sanctification. Pine-prepare nila yung sarili nila sa panganganak, pine-prepare nila yung sarili nila sa kanilang mahal na anak. Hindi ba ito love language? Bumibili sila ng pink, meron na ring blue, para kung ano yung tumama. No? This is love language. This is love language. Na ihanda ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili para sa trabaho. Kasi kung hindi niya po ihanda yung kanyang sarili, hindi niya magagampanan yung kanyang trabaho. Love language po ito. Kung meron po tayong mga magulang na hanggang ngayon, nire-ready yung mga damit natin, no, para kinabukasan kasi linggo, love language po yan. Or maybe, nahanda rin nila yung kanilang sarili, love language po yan. So, para po rito sa Panginoong Hesus, pinakita niya po ang extent ng kanyang pagmamahal dahil pinrepaire niya, sinet apart niya yung kanyang sarili para sa ministeryo na kanyang gagampanan. Ginroom niya yung sarili niya para ihandog. Sipin mo yun. Sipin mo yun. Sipin mo yun. Para siyang tupa na, ready, siya, maybe naligo, malusog, walang anumang kapansanan, etc. Tapos pumunta sa slaughterhouse. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng baboy? Di ba, pag baboy, umiiyak. No? Pumapalag. Kailangan isang hampasan lang. No? Pero ito po mga tupa, tahimik lang to. Hindi mo na kailangan busalan ng bibig nito. Pagka ang tupa, binuhat mo, alam niya kakatayin siya, wala siyang imik. Ganon din po ang Panginoong Hesus. Hinanda niya yung kanyang sarili para ihandog. This is love. Na ihanda niya yung kanyang sarili. Sabi rito, for them, para sa kanila, sino tong them na to? Disciples. For them, I sanctify myself. Isipin niyo yun. Para sa mga alagad ng Panginoon, pinrepare niya yung kanyang sarili para magampanan niya yung kanyang trabaho. That they too may be truly sanctified. Jesus sanctified Himself, prepared Himself for the sake of the disciples, so that they also might be truly sanctified.
yung sanctification ng Panginoong Hesus pakinggan nyo ito mabuti. Yung sanctification ng Panginoong Hesus became holiness for us. Amen? Dalawang ibig sabihin po yan ng sanctification. Sanctification ng Panginoon, ibig sabihin yung preparation niya, setting apart niya, became holiness for us. Sanctification of Jesus became righteousness for us. Sanctification of Jesus Christ became perfection for us. Became our completeness. Hinanda po niya ang kanyang sarili. Lahat po, nakaplano na. Hinanda niya yung huling hapunan, kung saan makakausap niya po yung mga alagad ng silahan na lang, kasi lagi silang busy, sila na lang. Hinanda niya rin yung panahon na yon upang hugasan ng kanilang paa. Hinanda niya rin yung panahon na yon upang ipakita sa kanila kung paanong manalangin. Sabi rito ni Jesus, matatandaan natin, sa Matthew chapter 26, makikita po natin dyan, nasa verse 40, 41, sabi niya rito, hindi niyo ba kayang manalangin kahit isang oras lang? Hirap na ako, samahan niyo ako mag-pray. Hirap na hirap ako. Nung panahon po na yan, ang kasama niya 4 na alagad. Si Juan, Santiago, si Pedro, o maybe yung 3 yan lang. Tama, yung 3 yan lang pala, yung 3 yan. No? Sabi, 2 beses siyang bumalik. Hindi niyo ba ako kayang samahan mag-pray? Kahit isang oras lang, hirap na hirap ako. So, nung panahon po na yun, grabe, yung physical po ni Jesus, halos hindi niya kaya. Sabi ng Panginoong Hesus, kung maaari po sana, Ama, huwag ko pong danasin ang paghihirap na to. Huwag ko na pong inumin ang sarong ito ng pagdurusa. Pero hindi ang kalooban ko, kalooban mo po ang masunod. Sobrang hirap po na dinaranas ng Panginoon. Physically, mentally, spiritually. Para pasanin niya po ang kasalanan ng sanlibutan. Jesus sanctified Himself. Yan. Jesus sanctified Himself by, tignan natin yung mga ginawa ng Panginoong Hesus. Again, ang sanctification ay preparation, no? Separating Himself. Okay. Sinanctify niya yung sarili niya by becoming an example for us. Sa John chapter 13, makikita natin dito kung paano niyang hinugasan yung paano mga alagad. Sabi niya, hinugasan ng inyong guro at Panginoon ng inyong mga paa. Ganon din ang dapat niyong gawin. Ganon po si Jesus eh. Bago po siya magturo, ginagawa muna niya. He become an example for us. No? Sa pagpapakumbaba, sa paglilingkod, He become an example for us. Jesus became forerunner for us. Ano ibig sabihin po ng forerunner? Siya na po yung nauna. Siya po yung nauna. Ibig sabihin, sinurvey na niya yung lugar para tayo susunod na. Ganon din po yung ginagawa nila Ate April, di ba? Nila Kuya JB, tinitignan yung mga resort. Sila yung forerunner. Nakita nila maganda yung resort, tayo rin mag-e-enjoy doon. Yung pa ibig sabihin niyan. Sa Hebrews chapter 6 verse 20, Jesus became forerunner for us by entering the Holy of Holies upang siya po yung maging highest priest natin. Ibig sabihin po, sa panahon po na ito, si Jesus po ang nagmiministeryo mula sa langit para sa atin. Sa John chapter 14 naman po, makikita natin na si Jesus ay umakyat na sa langit para ihanda yung ating tirahan. Forerunner po si Jesus. Siya po yung nauuna ahead of us. Hinahanda na po niya yung lahat ng bagay para pagdating natin, ready na. Hindi po ba yung pag-ibig? Pag-ibig po iyon. By becoming forerunner for us. Sabi nga ng Panginoong Hesus, uuwi ako sa Ama, huwag kayong malungkot. Uuwi ako sa Ama. Kung di ako uuwi sa Ama, kung hindi ito makakabuti sa inyo, hindi ito yung gagawin ko. Pag uwi ko sa Ama, maraming bahay. Ihanda ko kayo ng silid. Amen? Amen. Hallelujah. Pero, naisip ko so, ibig sabihin pala, titira rin tayo sa mansyon na yon. Ang description kasi sa bahay ng aking Ama ay maraming silid.
Ibig sabihin, magkaka-roommate. Mga kapatid, para po yun sa alagad. Tayo po, magka-village lang po tayo ni Jesus. Okay lang po ba sa inyo? Magka-village lang po tayo ni Jesus. Pero sila, nandun po talaga sila sa parang Malacanang. Nasa Malacanang po sila. Sana po, nakatira po tayo sa New Jerusalem kasi hindi po lahat makakatira sa New Jerusalem. Yung New Jerusalem po kasi, yan po yung heavenly city. Bababa mula sa langit yan, no? Papunta sa lupa. Dito po sa earth. Dito pa rin yan sa earth. Tapos, dyan po establish ni Jesus yung kanyang kingdom dito sa earth for 1,000 years. So, ito palang mga alagad sa John chapter 14, chapter 1, no? Yung 6 pala is yung I am the way, no? The truth and the life. Ang kasama pala ni Jesus sa mansyon ng kanyang ama, yung mga alagad. Wow. Baka mga gabinet sila, no? Kabinete sila, etc. Pwede po ba palakpakan po natin ng Panginoon? Jesus showed the extent of His love by sanctifying Himself. Niready niya yung kanyang sarili. Isipin niyo po mga kapatid, gagawin po ba ito ng mga Panginoon sa panahon ngayon? Gagawin po ba ito ng mga matataas ang posisyon sa panahon ngayon na ire-ready niya yung kanilang sarili para maglingkod? Alam niyo po ang ginawa ng Panginoong Hesus para i-ready yung sarili niya sa paglilingkod? Hinubad yung kanyang coat. Hinubad yung kanyang coat. Kumuha ng tuwalya at binikis sa kanyang tiyan. Gineared up niya. May kita ba natin yung mga matataas na mga tao sa panahon ngayon na yung mga barong nila, yung mga long sleeve nila, ready iganto? Para magtrabaho, para maglingkod? Are you with me? Kaya po, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, gayon na lamang po ang kanyang willing at kayang gawin. And finally, by dying on the cross to bear our sin. Sinanctify niya yung kanyang sarili, pinabanal niya yung kanyang sarili, hinanda niya yung kanyang sarili para patayin. Sapagkat wala nang sino mang maaaring pwede pang mamatay at kalugdan ng Diyos na handog maliban sa handog niya, maliban sa kanyang katawan, maliban sa kanyang buhay. Sa Hebreo chapter 10, buklatin natin to ate, no, para mabigyan ko ng emphasis. Hebreo 10, chapter 3 hanggang 8, ay hanggang 10. Para mabigyan natin ito ng emphasis. Yan. Sige po, no, nandyan na rin naman po kayo. Sige, taas tayo, taas. Taas. Yan, okay. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Okay? So, nung dumating si Jesus, siya po ang mabuting bagay na darating. Siya po yung completeness. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Yung kautusan po yan, no? Kung napatawad ng mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ganung mga handog, ayon sa kautusan, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito nagpapagunita sa mga tao na kanilang mga kasalanan taon-taon kasi yearly kailangan po nila umakyat sa Jerusalem para maghandog sa kapapatawad ng kanilang kasalanan. Ito po yung sinasabi na yearly, di ba? Mabawasan mo lang yung kasalanan, etc., etc. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi nakakapawi ng mga kasalanan. Ito na. Emphasis. So, hindi pala nakakapawi ng kasalanan ang dugo ng toro at ng tupa. Tignan natin kung ano yung nakapawi, kung ano yung kinalugdan ng Diyos. Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. So, isipin niyo to. Nariyan ang Diyos Ama, narito ang Panginoong Hesus. Sila'y nag-uusap. Okay, sila'y nag-uusap. Sabi rito, ang mga pag-alay, pati mga handog, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog.
at ang mga handog upang pauwiin ang kasalanan. Sabi ni Jesus, Ama, hindi mo po kinalugdan ang handog ng mga toro, mga tupa, mga dugo na inaalay sa dambana. Hindi mo sila kinalugdan, hindi naging sapat para pumawi ng kasalanan. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus. Pakinggan po natin mabuti. Kaya't sinabi ko, sabi ng anak sa ama, ako'y naririto, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Are you with me? Kailan ito nangyari? Nung buwaba na si Jesus o bago siya buwaba? Bago siya buwaba. Hallelujah. Ito ay plano ng Diyos bago siya bumaba. At ano ba, pinilit ba siya ng Diyos Ama na, anak, minsan tayo kasi pinipilit ng ating nanay na magugas ang pinggan. No? Pumunta sa ganito, ganyan. Pero si Jesus, pinilit po ba siya ng Ama? Pinilit po ba siya? Hindi po. Sa halip, kusa niya pong pinresenta kanyang sarili. Sabi niya, kaya sinabi ko, ako'y naririto, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin, nangyari po ito bago siya bumaba. Ganun pala anak. O sige, magkakatawang tao ka. Ipapanganak ka bilang alipin. Ipapanganak ka sa sabsaban. Dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, hinanda niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus ng Kalbaryo. At yung paghahanda na kanyang ginawa, hindi lamang nangyari nung siya'y nakaluhod sa Getsemani. Ito'y nangyari pa bago likhain ang sanlibutan. Nasa isipan ka na ng Panginoong Hesus. Nasa plano ka na ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dakilang plano. Salamat po sa iyong sakripisyo. Inalay mo po ang iyong buhay. Walang sino mang pwedeng kumuha ng buhay ng Panginoong Hesus malibang ito'y kanyang ibigay ng kanya. Hindi ang anghel, hindi Satanas. Walang sino mang pwedeng umagaw ng kanyang buhay sapagkat ito'y kanya. Maliban na lamang kung ito'y kanyang ihandog. Maliban na lamang kung ito'y kanyang isuko. At yun po ang kanyang ginawa. Tuloy natin sa 8 hanggang 10. Sinabi muna niya, hindi mo ninanais o kinalulugdan ng mga alay at handog na hayop, manghandog na susunugin, manghandog dahil sa kasalanan, kahit ito'y hinandog. Ayon sa kautusan, sa kanya dinugtong, ako'y naririto, ito muli, upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Wala na po ang handog ng unang kautusan. Pinalitan na po ng higit na mainam, ng kumpletong handog. Ito'y sa pamagitan ng pagbububo ng dugo ng Panginoong Jesus. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Kristo, Jesucristo, sa pamagitan ng minsanang paghahandog na kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Amen. Kaya nga pag sinasabi sa unahan, tuwing hapag ng Panginoon sa Santa Cena, ito lamang po, O Diyos, ang kinalugdan mong handog. Sa katutubos ng kasalanan, yun po ay katotohanan. Kaya po, nasain natin na araw-araw, linggo-linggo, makabilang po tayo sa hapag ng Panginoon na ito. Kasi po, sa tuwing inaalala po natin ang sakripisyo ng Panginoong Hesus, nakikiisa po tayo sa kanyang kamatayan. At inaalala po natin ang kanyang sakripisyo, niluluwalhati po natin siya at inaasam po natin ang kanyang muling pagbabalik. Pero mag-ingat po tayo. Hindi po lahat kailangan tumanggap nun. Ang tumatanggap lang po ng simbolo ng katawan at ng dugo ng Panginoong Hesus ay yung karapat-dapat. Sabi po sa kanyang salita, mag-ingat na huwag tatanggapin ito na hindi karapat-dapat. Paano po tayo maging karapat-dapat? Para po tayo maging karapat-dapat, kailangan po nanampalataya na po tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Meron na po tayong relasyon sa Kanya. Nauunawaan po natin yung ginagawang iyon. Sa verse 10, okay na yun, no? Sa pamagitan sa iyon ay sapat na. Amen. Next. Jesus prayed for all believers. Jesus
prayed for us too. Naniniwala ba kayo rito? Jesus prayed for us too. Pinanalangin din tayo ng Panginoong Hesus nung panahon na yon, nung siya ay nakaluhod at yung kanyang luha ay tumutulo na parang dugo. Naniniwala po ba kayo ng buong puso na pinapag-pray din tayo ng Panginoong Hesus nung panahon na yon? Amen? That was 2020 years ago. Naniniwala tayo na pinapag-pray tayo ng Panginoong Hesus nung time na yon? Kilala na niya tayo? Opo. Sapagkat sabi sa kanyang salita sa verse 20, my prayer is not for them alone. Yung them dito is yung mga alagad. Ama, ang panalangin ko hindi lang po para sa kanila. Pinapanalangin ko rin yung mga mananampalataya dahil sa kanilang patotoo. At kasama ka po doon. Kasama po tayo doon. Ibig sabihin po pala, 2,000 years ago, and even bago kay panganak, actually, bago palikain ang salibutan, nasa puso at isip ka na niya. Alam niya na sa panahon na ito, ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Alam niya na worth it yung kanyang paghihirap, kanyang pagpapagal, worth it yung kanyang handog, sapagkat ikaw ay mananampalataya, ikaw ay susunod, ikaw ay maglilingkod, at mararanasan mo ang fraction ng kanyang pagmamahal. That's fraction pa lang. Nung pinanganak po tayo, naranasan na po natin ang biyaya ng Diyos. Pinapasikat niya ang araw sa mabuti at masama. Pinapatulo niya ang ulan sa mabuti at masama. Libre rin ang hangin. Pero nung tayo po ay nag-umpisang manampalataya, higit pong sumagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa Romans, buksan natin please. Romans chapter 8. Verse 1 to 2. Sige. Kung kaya nyo rin mabuksan sa inyong mga Bible. Yan. Mukhang mali ang akin na anong verse. Wait lang ha. Ito na lang. Sige nga, buksan mo yun. Baka tama yun. Ito. Ay. Kulang-kulang yung Bible ko. Ayusin ko na to. Kulang-kulang siya. Okay. Sige. Hanggang 15, tingnan natin. Ayan. Sige, okay na yan. Next ano na lang, ha? Okay. Sa ano na lang, buksan mo na lang ate please yung John chapter 20. Yan, John chapter 20. Verse 29. Wala? Yan. Yung kay Tomas. Ito. Sige, 29. Wala. Ayan. Alam niyo na to, storya ni Tomas? No, na sabi niya, hindi ako maniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Malibang maipasok ko yung daliri ko sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. No? So after neto, tinawag niya si Tomas. Ayan. Sa verse 27, sinabi niya kay Tomas. Ayan, Pastor Thomas, naalala ko si Pastor Thomas. Okay, pero ito, nagda-doubt minsan to si Tomas eh. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay.
ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Ayan, sumagot si Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. So dito, isa rin po ito sa verse natin para ipakita yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Kasi ito po mga Hudyo, hindi ito basta-basta magsasabi sa tao ng Diyos ko. Pwede lang sabihin yung Panginoon ko, pero yung Diyos ko, hindi po nila sasabihin. No? So sinabi niya rin, Panginoon at Diyos ko. So napalood siya. Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Taas ang kamay na kahit hindi pa nakita ang Panginoong Jesus, naniniwala pa rin. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, higit po tayong pinagpala. Higit po tayong pinagpala. Higit po tayong pinagpala. Amen. Nung gabi, bago siya ipako, nasa puso at isipan kanya. Yan, no? Laman ka na ng kanyang panalangin. Amen po ba? Pinanalangin po tayo ng Panginoong Jesus. Laman po tayo ng kanyang puso at isipan. Laman po tayo ng kanyang mga daing bago po siya pumanaw. Napagtagumpayan ni Jesus ang krus at kamatayan dahil sa kaligayahan na nasa harapan niya. Ang masunod ang kalooban ng Ama at makita kanyang sumasampalataya. Buksan po natin sa Hebreo chapter 12, verse 1 to 2. Sige po, para mapakita natin sa mga kapatid. Yan. Focus tayo sa 2. Sige. Yan, okay. Okay, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ito na, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Dahil sa joy na nasa harapan niya, ano yung joy na yon? Yung masunod ang kalooban ng Ama at makita Kanya na one day ikaw ay mananampalataya, tatawagin Kanya sa paglilingkod, magbubunga ang Kanyang sakripisyo. Dahil po sa kaligayahang iyon na nasa Kanyang harapan, napagtagumpayan niya po ang krus ng Kalbaryo, ang mamatay, ang ipahiya. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 And finally, idinugtong ko lang ito. Tapos na po sana yung tatlong yan, pero ito po yung last. Sa tingin ko, maganda rin po na idagdag natin. Jesus longs to take us where He is. Amen po ba? Jesus longs to take us where He is. The extent of His love, excited na po siyang makasama tayo. Excited na po siyang ipakita kung ano ba yung ganda ng kanyang bahay. Kung gaano ba katotoo yung lahat ng kanyang kinikwento. Kung gaano ba ka-worth it yung lahat ng ating sakripisyo. No, sabi niya, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Ama, kung maaari sana gusto ko na yung mga binigay mo sa akin, makasama ko na eh. No, para makita nila yung kaluwalhatian binigay mo sa akin nung magkasama na tayo bago palikain ng sanlibutan. No? Para po siyang isang eager na kaibigan na gusto niya ipakita yung kanyang bagong gamit. No? Isipin niyo po yung mga bata. Pag yung isang bata, binila mo po ng kanyang bagong laruan, ipagyayabang niya po yung sa kanyang mga kaibigan. Ganun po siya ka-eager. Para yung joy na meron siya, ma-share niya po sa iba. Ganun din po ang Panginoong Yesus. Nasasabik po siya ipakita kung saan po siya napupunta. Sapagkat alam niya na itong kanyang mga alagad ay malulungkot. Pero ang kanilang kalungkutan ay saglit lamang. Kaya sinasabi na niya in advance, saglit lang yan. Saglit lang po ang inyong kalungkutan. Ito'y mapapalitan ng kaligayahan. Jesus wants to show us His glory so our joy will be complete. Masaya po ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Amen. Yang kaligayahan po na yan, makukumpleto pag nakasama na natin siya. Yan po yung kaligayahan na wala ng paglagyan. Kulang po yung mga salita para ipaliwanag na worth it ang aking paglilingkod. Worth it ang aking buhay na inalay ko sa Panginoon. Worth it ang aking sakripisyo. Worth it ang aking pagpupuyat. Worth it ang aking pag-share ng Word of God sa aking pamilya. Worth it ang lahat ng aking sakripisyo. Sa
John chapter 16. Magkasunod lang po ito, no? Tingnan natin. Patungkol po ito sa kalungkutan na magiging kagalakan. Tignan nyo nga kung anong title sa inyo dyan. Sa verse 16 tayo mag-umpisa. Tignan nyo yung title. Kalungkutang magiging kagalakan. Ano po yung laman nito? Jesus longs to take us where He is. Sige, tingnan natin. Kaunting panahon na lamang, hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Para kay Jesus, pakinggan nyo ako mabuti mga mahal ko kapatid. Para kay Jesus, yung pagitan ng pagkikita yung pagpanaw niya at yung pagitan ng muli nilang pagkikita ay napakaikli lamang. Sabi, kaunti pang panahon, di nyo na ako makikita. Kailan niya ito sinasabi? Sinasabi po niya ito bago siya patayin kinabukasan. No, kaunting panahon na lang, hindi nyo na ako makikita. Pero kaunting panahon lang din, makikita nyo na ako. Ibig po sabihin dito, para po sa Panginoong Yesus, hindi po siya bounded ng oras. Para po sa Kanya, nagkita na tayo. Magkikita tayo. Kaya gusto niya ibigay yung joy na yon na huwag kayong panghinaan ng loob. Mamamatay ako, aakit ako sa Ama, pero sa ikabubuti niyo yun. Pag akit ko doon, ihanda ko ang bahay niyo, magkikita rin tayo. Ano kaya, sabi pa rito ng mga alagad, ano kayang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi natin siya makikita? At pagkaraan na kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli, sinabi niya, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Ano kayang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanya sinasabi. Siguro para sa puso't isipan ng mga alagad, ayaw pa nila matapos yung fellowship nila with Jesus. Amen? Yung lahat ng miracles, lahat ng kabutihan ng Panginoong Yesus, lahat ng pag-ibig ng Panginoong Yesus, ayaw nilang umalis doon. Ayaw po nila umalis sa presensya ng Panginoon. Hindi pa nagkakatotoo sa kanila, hindi pa nila na-realize yung sinasabi at pakahulugan ng Panginoong Jesus. Alam ni Jesus, ang ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinasabi kong kaunti na lamang na panahon at di na ninyo makikita at pagkaroon ng kaunting panahon ay muli ninyo makikita. Pakatandaan ninyo, eto na, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magagalak sila, sabi nga, ipako sa krus, ipako sa krus. Ginawa nilang piyesta ang pagpatay sa Panginoong Hesus. Labis nga kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan naman ng kagalakan. Kapag ang mga anak na isang babae siya yung nalulungkot sapagkat dumarating na ang oras sa kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, makakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa libutan. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayo makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yaon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa inyo, hanggang wala pa kayo hiningi sa Kanya sa aking pangalan, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sabi rito ng Panginoong Hesus, sa panahon na yon, hindi nyo na kailangang humingi, sapagkat lahat ng kailangan nyo nasa harapan nyo na. Amen. Hindi nyo na kailangan magtanong sapagkat lahat ng katanungan sa inyong puso't isipan wala nang halaga dahil nasa harapan nyo na ang Panginoong Hesus. Mga mahal kong kapatid, let us make that day worth it. Let us make that time worthwhile. Paano po natin magagawa yon? Magsakripisyo ka para sa Panginoong Hesus. Mag-alay ka ng buhay para sa Panginoong Hesus. Ibigay mo ng todo ang iyong buhay para sa Panginoong Hesus. Para pagharap mo sa Kanya, Panginoon, ano po, kamusta po? Maririnig mo na lang sa Kanya, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Yung kaligayahan po na yun, walang lubos sa paglagyan. At yun po ang kalooban sa atin ng Diyos, sa bawat isa sa atin na sumumpalataya sa Kanya. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? The extent of the love of Christ. Jesus prayed for the disciples. Jesus sanctified Himself. Jesus prayed for all the believers. Jesus longs to take us where He is. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Dahil po sa lubos mong pag-ibig sa amin,
Ikaw po, O Diyos, ay nanalangin ng puspusan ng taimtim upang masecure po, Panginoon, ang aming salvation. Dahil po sa iyong pag-ibig, Panginoon, hinanda mo po ang iyong sarili upang maglingkod at upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa iyong pag-ibig, Panginoong Hesus, inalala mo rin po kami ng mga mananampalataya dahil sa patotoo ng iyong mga alagad. Dahil po sa iyong pag-ibig, Panginoong Hesus, nais mo na po kaming dalhin kung saan ka naroroon. Oh, Panginoong Hesus. Pinag-umapaw mo po sa amin ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na ibinigay mo sa amin. Amin, Diyos. Hindi po matarok ng aming isipan ang lalim at lawak ng iyong pag-ibig, ngunit ito po ay aming nararamdaman. Ibuhos po mo po ng sagana sa aming buhay ang iyong pag-ibig, Panginoon, na sa gayong kami mamuhay bilang bagong nilalang. O Diyos, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong pag-ibig na nag-e-extend po hanggang sa panahon ngayon, na nag-e-extend po hanggang sa panahon na darating. Nang iyong pag-ibig, Panginoon, nag-e-extend maging sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoong Hesus. Ang aming desire din po ay yung pag-ibig mo po na binigay mo po sa amin, matranslate din po namin sa mga tao, O Diyos, sa mga kapatid, sa mundo, Panginoon, na kung paano kami iniibig mo, may ipakita po namin sa kanilang pag-ibig, O Diyos, na sa gayon sila rin po yung manampalataya sa iyo. Amin, Diyos, amin, Diyos, amin, Diyos. At kami, habang kami po yung nabubuhay, kami po ay mananabik sa bawat araw na ipaparanas mo ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, let your love abound in our lives. For there is now no condemnation kapag kami nanampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Oh God. Oh God, oh God, oh God. Thank you for your ministry. Thank you for your sacrifice, oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve all the honor, all the worship, all the thanksgiving for the things that you have done and the things that you will do. You deserve all the glory for the person that is you, oh God, because of who you are, oh God. Oh Lord Jesus, we love you. We thank you. You're the most precious thing in our lives, oh God. You're the lover of our soul. Oh Jesus, you save us, you love us. Awitan naman po natin ang Panginoon habang tayo po'y nasa Kanyang presensya. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Buong puso po natin awitin. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. Buong puso po nating awitin. We love you, Jesus. I need you. And though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest
thank you. We love you. We glorify your name, O God. Yes, Lord. Oh, Jesus, we long for your fellowship. We long for your presence, O God. We thank you. We thank you. We love you. We glorify you. We continuously magnify in our lives. Nawa patuloy namin makita at maranasan pa ang iyong pag-ibig at kami po'y lumago dito, O Amen. Panginoon. Kami po'y tumatag, ma-build up sa pag-ibig mo. I pray, I pray, I Yes, pray, Jesus. I pray, Yes, God. I pray. Thank you, Lord. Ito lamang po ang aming samot na langit. May pagsabat pasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.